Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong sumali sa virtual na laro para mabayaran lang ang kanyang mga utang, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay naging pinakamalakas na player. Ano kaya ang mga nangyari? Kaya sabay-sabay nating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Andy Flu, Darren Panganunong, Vibet Go, Ali, Bernard Espil, John Paul Folea, Nis, Damuno Bonapose, Jason Moria, Jedaya Gada, Quadria, Angela, Dexter De Guzman, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Sa malalim na gabi sa gitna ng kagubatan, ay romantikong naglalaro ng tago-taguan ang dalawang manlalarong maglalaban. At ang bawat demonic archer na umatake sa malayuan, ay pinakikitaan ng mahusay niyang galawan. At nang ito'y kanyang maubos gamit ang support ability niyang kasanayan, ang babaeng archer na si Yan, ay nagugulat sa kakayahan ng kanyang kalaban, at siya'y umaatake ng mapamaraan, at tumalon sa sinag ng buwan, at ang ating MC ay tinamaan. Sabay tago sa kakahuyan, ngunit nagawa nito ng paraan at gamit ang spying bug na pinakawalan, na nagtukoy sa kinaroroonan ni Yan, at nagulat siyang natinamaan, at sa inis gumamit ito ng kasanayan na nagpaulan ng palaso. Bagaman nataman ang spying bug, ngunit ang ating MC ay mahusay na nakailag, at ang pagtatago niyan ay tuluyang nailantad, at agad rin namang itong tinaniman ng blood seed at mabilis itong umalis sa kinaroroonan upang makaligtas sa kamatayan. At ang ating MC ay tuluyan ng nagtagumpay, ngunit naiwang naguguluhan, at sa pagsapit ng bagong araw ay pinuntahan ito niyan upang maging kaalyansang samahan, at matagumpay naman itong sumang-ayon sa mahaba nilang usapan, at nakahanap na ng kanilang sunod na makuhang lugar. At ngayon ay atin na pong ipagpapatuloy ang kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Pumapanaog ang ating kwento sa isang matayog na kumpanya ng pamilyang Chen, at mula sa loob nito ay matatanaw ang isang lalaki na nakatayo sa kanyang opisina, at siya ay kasalukuyang may kinakausap. Anya ng kanyang kausap, ngayon ay pinili niya ang makipaglaban ng mag-isa, tanging siya lamang na walang tulong ng iba. Tugon naman ng lalaki na kung ganun, pangalawa kong kapatid, habang napatingin ito sa kanyang librong hawak. At sinabi naman ng kanyang pangalawa nitong kapatid na kasalukuyang kausap na, para masigurado ang pagkapanalo mo ngayon, ay nakahanap siya ng isang makapangyarihang lord na manlalarong individual para tulungan siya nito. Habang ang lalaki ay papalapit sa kanyang upuan upang umupo na patuloy na nakikinig, ay may lumabas na screen upang magulat ang empleyado nito, na may isang babae ang naririto, at ang sabi niya ay mayroon siyang appointment sa kanya. Tugon naman nito na wala naman siyang appointment, at sandali, isang babae. Pagtatanong sa biglang bisita na pumunta sa kanya, at inutusan niyang papasokan ito. At biglang napatawa ang kanyang kausap na kapatid anya nito na, mukhang nakarating na siya, dagdag pa nito na magiging masaya ito. Sabay putol ng kanilang conversation, habang sinara naman nito ang hawak niyang libro, at isang katok sa pinto ang maririnig. At habang dahan-daang nagbubukas ang pinto ay makikita ang isang paa ang lumalapit papasok, at nang tuluyan na nga itong nakapasok ay napahinto ito habang nakatindig ng maayos sa harapan, habang ang lalaki ay nakaupo at seryosong nakatingin ay natanong niya kung siya ba ang assistant na tinutukoy ng pangalawa niyang kapatid. Samantala inalis lang ng babae ang kanyang sunglass, anya na hindi ka ba tinuruan ng iyong kapatid kung paano kumilos, habang nakangiti itong nakatingin at animoy nagbibigay ng panunubok na tingin. At maayos namang nagpakilala ang lalaki, siya pala si Chen Li Guo, tawagin na lang nating Guo, at siya ay ang CEO ng mga industriya, ngunit malakas na ibinaba ng babae ang dokumento nitong hawak sa table at sinabi niyang nandito lang siya para tumulong, hindi dahil sa kanya kundi dahil sa kanyang kapatid. Dagdag pa nito na sa kanyang mga mata ay nanatiling isa ka lamang baguhan, habang nakangiting tiniting ng mababa si Guo, at inilapit ang dokumento na naglalaman ng lahat na impormasyon na nahanap ng kapatid nito para sa kanya. At kanya naman itong inabot upang tingnan, at agad naman nagpapakita ng mga impormasyon patungkol sa animoy mapa ng lugar na nakatuon sa mga Nitcoin building o mga gusaling nagpreproduce ng Nitcoin, anya na napaka-detalyado, ito ay napakalaki ng tulong. At bigla itong nagulat nang bigla-bigla siyang kinapitan ng babae at kinuwelyuhan at sinabi na, oras na para sa kontrata, at mabilis na permahan at tinapik naman ni Guo ang kamay ng babae na nagpagulat naman sa babae, at matapang na tumingin dito habang sinasabi nito na,
mukhang hindi rin niya alam kung paano kumilos ng maayos, at napatingin lang ang babae dahil sa ginawa ni Guo at napangiti ito anya na, hindi na masama, dahil mayroon kang tapang. At nang ito'y tumalikod upang umalis na ay sinabi niyang medyo napabilib siya nito habang nanatiling nakatayo si Guo sa likuran at napalingon ang babae upang formal na magpakilala. Anya niya na, siya si Wen Senador Tay, at nasa PDA ang kanyang impormasyon at maaari mo akong direktahang kontaken kung kailangan mo. At tuluyan na nga itong umalis habang nanatiling nakatayo si Guo. Samantala ang labas ay maamong nagtatrabaho ang ibang tao at mula sa hotel, ang ating MC at siyan ay bumubuo ng plano upang paghandaan ang nalalapit na laban sa pagitan ng kanilang makakalaban na Lord. At habang turo-turo ng ating MC ang gininto ang kulay ng gusali, anya na ang ilang kalapit na lugar ay wala pa ring maraming tao, at ang pamilihan na ito ay matatagpuan sa bukas na lugar. Dagdag pa niya na, kailangan nilang makahanap ng paraan para mabilis na makuha ang lugar na ito, dahil baka makatagpo sila ng hindi inaasahan na balakid at mga kalsada habang ito'y seryusong nakatingin sa lugar ng kinaroroonan ng gusali, samantala ay masiglang tumugon siya na sumulong lang sila doon, ngunit tinakton ng ating MC ang bibig nito, anya wag masyado siyang umasa at makinig. At seryoso itong nagbibigay ng impormasyon at ayon sa kanyang magsisiyasat mayroong dalawang lord ang nasa malapit, kung ibig rin nilang kunin ang lugar na ito, kailangan nilang maghanda para makipaglaban. At kumpiyansa namang tumugon siya na ang dalawang lord na iyon ay hindi maaaring umatake sa gayong lugar sa anumang oras na nalalapit, pero kailangan nilang tumingin sa iba. At biglang taas ng kamay niyan upang utusan si Sigol na ipakita ang kanyang impormasyon na meron siya, at agad naman lumabas ang mga impormasyon sa kanilang harapan, at nagulat ang ating MC dahil ang pamilyang Chen ay sumali ngayon, anya habang napapikit at pinag-iisipan na masyado pang maaga para labanan ang makapangyarihang pamilya at tinatanong niya siyan kung mayroon ba silang pag-asang manalo sa labang ito. At tumugon naman siya ng positibo habang kumikinang sa tuwa na, kung magsisend ng army ang kanyang makakalaban, ay mayroon lang silang 10% para manalo. At pinagpawisan naman ang ating MC sa kanyang narinig, anya niya sa kanyang isip na, susuko na lang ba sila? Samantalang nasa masiglang atmosphere lang siyan, at lumapit siyan at kinapitan ng ating MC sa balikat, upang wag itong masyadong mabahala sa makakalaban nila. Anya nito habang masayang nakahawak sa ating MC na mapagkakatiwalaan niya siya sa bagay na ito, na ang pamilyang Chen ay hindi magsesend ng army para sa laban na ito habang napabuntong hininga na lamang ang ating MC, at nang mapayukong napagdikit na lamang ang kanyang mga ngipin dahil sa hindi niya masigurado ang sitwasyon, ay natanong niya sa isip na kung bakit ang pamilyang Chen ay gustong makuha ang gayong uri ng lugar. At nang ito'y umupo ng maayos ay tinanong nito siyan kung mapagkakatiwalaan ba ang impormasyon nitong ibinahagi. At nang dahil dito sa tanong na ito ay nawala ang sigla niyan, anya na pangahas ito na pagdudahan ang kanyang abilidad. Dahil dito ay agad namang lumapit ang ating MC at kumapit sa balikat nito upang pahinahyunan, anya na naniniwala siya sa kanya, at maaari ba itong magbahagi ng higit pa, at dahil dito ay napabuntong hininga na lamang siyan habang nakatingin sa ating MC na animoy nagdududa. At dahil sa sinabi ng ating MC ay bumalik ang sigla siya na animoy kumikinang habang hinahawig ang kanyang buhok sa kaliwang bahagi, anya na, at dahil nagpaplano silang makuha ang lugar na iyon, ay maaga niyang pinapunta si Sigol doon upang kumalap ng impormasyon, at ito ang dahilan kung paano niya nakuha ang impormasyon, at ganito din naman siya dati kumukuha ng impormasyon. At dahil dito ay napabuntong hininga na lamang ang ating MC dahil nasisigurado niya ng mapagkakatiwalaan ang impormasyon na ibinahagi nito. At nang napagpasyahan na ang kaniyang plano ay nasisiguro ay masigla itong tumuro sa taas habang siyan ay nabubuhayan din sa magaganap na laban, anya na pupuntahan nila ito bukas. Dahil batid nila na kaya nila itong magawa sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan. Kinabukasan habang mahinahong pumapagaspas ang hangin ay naruroon na sila sa lugar, habang sila ay nakatayo at seryusong nakatingin ang ating MC kasama siya na kasalukuyang nagpapalobo ng kanyang bubblegum at nasa taas nito si Sigol. At ang kanilang pagpasok sa overwriting space ay magsisimula na upang sila ay ganap na makapaghanda sa kanilang pakikipagdigmaan sa ibang lord, habang seryoso ang ibinigay na tingin ng ating MC at kumpiyansa naman ang kayan at gayon din si Sigol. At sa loob ng system overwriting space ay kasalukuyan silang naghahanda sa pagpili ng mga kagamitan na gagamitin sa kanilang laban,
at masiglang pinindot niyan ang kanyang screen at ang kanyang gagamitin na sandata ay tulad peren ng dati na pangmalayuang atake na pana, samantala nang makita ito ng ating MC ay agad niya itong sinabihan na huwag pumili ng hindi nag-iisip, ito ay magiging mahirap na laban, kailangan nilang mag-isip ng estratehiya o paraan, at narinig naman ito niyan habang masaya sa kanyang pinili. At masaya naman tumugon siya na masanay siya sa sandatang ito, at lagi niya itong pinili, kahit na sa huling laban nila. Sagot naman ng ating MC na, parang hindi ito napaka-praktikal, tsaka, makikipaglaban sila ng maaraw, maliban dito hindi rin naman iyon naging matagumpay nang huli silang naglaban. Samantala sa animoy hindi nababahala ay masaya pang sinabi niya na, yun ang dahilan kaya siya nakipag-team up sa kanya, habang ito'y tumatawa. Samantala ang ating MC ay wala nang masabi pa, at sinabi sa kanyang isip na, gusto niyang malaman kung paano ito makakaligtas hanggang ngayon. At nagpatuloy sa kanyang pag-swipe ng kanyang screen upang humanap ng mapapakinabangan niyang sandata o anumang bagay na makakatulong sa kanya, at dahil matagal itong pumili ay sinabihan siya niya na sobrang bagal nito pumili at nasabi na lang ng ating MC na masyado siyang maraming sinasabi. At sa kanyang pagsuswipe ng screen ay nakita niya ang isang itim na libro, at nakasulat rito na, ang item ay makikita matapos mabili, at nang mabili na ito, ay napapanaog na sila sa lugar ng digmaan hanggang sila ay tuluyan ng makapasok, at isang malakas na pagaspas ng hangin ang sumalubong sa kanilang pagdating, at lumabas ang system, na nagsasabing na Ditech ang kalapit na Lord. At sinabi ng ating MC na, sila muna ang unang susulong sa pagkakataong ito. At tumugon naman siya na nakuha niya, habang siya ay nag-iingat para sa nalalapit na laban, at lumabas ang system na ang paraan para manalo ay matalo ang ibang lord, at sabay nanggagseryoso ang ekspresyon ng dalawa at animoy nangangag-ilaw ang kanilang mga mata sa kumpiyansang nabuo sa pagitan ng kanilang kakayahan, habang ang malakas na paglipad ng hangin sa lugar ang nagpapatuloy. At mabilis na tumungo ang ating MC pasugod sa kastilyo ng kanilang kalaban, at matatanaw na agad ring lumabas at naghahanda ang mga knights na alagad ng Kalabang Lord. Ngunit mabilis namang umatake ang mga skeletons ng ating MC, at nang ang atake nito'y nanggagtama sa shield ng kalaban ay malakas na ingay ang maririnig at nangangagkislapan sa pagitan ng sandata ng mga alagad. Samantala sa hiliran ay mabilis na sumulong ang ating MC, at naghandang gamitin ang kanyang Devious Cut, ngunit sa pagkakataong ito ay biglang umilo ng malaginto ang mga knights at mga sandata nito, dahil gumamit pala ang lord ng kalaban ng isang kasanayan na tinawag na Chen Fortress. At nang mawas-iwas ng ating MC ang kanyang sandata ay naharang ito ng shield at kumislap lang ito ng magtama at nahihirapan ang ating MC sa tigas ng shield. At isang gintong liwanag ang lumitaw sa shield sa pinagtamaan ng dalawang sandata na nagpa-atras sa ating MC papalayo. At habang nasa eri ay sinabihan niya siya na siya na ang bahala sa iba, tumugon naman siya na papunta na, habang naghahanda na itong magpakawala ng palaso nito kasama ang mga demonic archer, at mabilis namang pumaparoon ang mga palaso sa mga knights, ngunit sa malakas na depensa ay nahaharangan ito, matapos ang pag-ataking yun ay nagbigay ito ng bukas upang umatake rin ng pangmalayuan, at tinamaan ang ilang mga demonic archer niyan, habang siya ay pinag-iiwasan ang mga atake ng mga knights, at agad na tumalon sa may mga bato, anya na nakakatakot yun, habang ang ating MC ay kasalukuyang tumatakbo patungo sa isang lugar na may sira-sirang mga pader upang makapagtago kasama ang kanyang skeletons, at inutusan ito na maghiwalay sila at magtago, habang nag-iwan ito ng galbak sa kanilang pinagtakbuhan. At nagsimula ng kumilos ang mga knights upang salubungin ang paglabas ng kanilang lord, at isang paa ang maaaninag sa paglalakad nito, na nakasuot ng sombrero at biglang huminto habang nakatingin sa pinagtakbuhan ng kanilang kalaban, siya pala si Guo ang CEO ng industriya ng kumpanya ng pamilyang Chen, at ito'y sumigaw na makinig, ikaw na halimaw na naroroon, ay tumigil na sa pagtago. At narinig naman ito ng ating MC habang nagtatago, anya na, ang boses na ito at ang paraan ng pananalita nito, ay pamilyar sa kanya. Samantala ang mga knights ay nagsisimula ng bumalik sa posisyon upang umatake, at dumadagandong na maingay ang ibinigay ng ibaba ang malaking shield ng mga ito, ang habang bahagi habang ang mga archer ay naghahanda ng magpakawala ng palaso. At gumamit ito ng kasanayang na order charge at nagmalaging tungkulay ang mga archer at magpapakawala ng palaso, at tuluyan na nga itong pinakawalan na nagpakulay ginto ng sandata sa lakas nito.
At isang pagbutas ng bato ang binigay na atake ng isang palaso sa pinagtatagwan ng ating MC, ngunit patuloy pa ring nakatago siya habang nagsisiliparan ang mga piraso ng bato. At lumabas sa pinagtatagwan ng ating MC gayon din ang mga skeletons nito habang ang pag-atake ng kalaban ay nagpapatuloy. Anya ni Guuna, atakihin sila sa parehong lugar, at agad naman itong sinunod ng mga archer at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake na nagpasabog sa bawat pagtama nito. Matapos ang mga pag-atake nito ay mabilis namang sumusulong ang ating MC kasama ang mga skeletons nito para umatake sa kalaban, ngunit agad rin namang nakita ito ng Kalabang Knights at sinarado ang mga mapagdadanan gamit ang malalaking shield na panangharang na nagbibigay ingay sa pagsalpukan nito, at nagpatuloy ang skeletons na sumulong rito. Sa paglapit nito ay mga matutulis na talim ng sandata ang sumalubong sa mga ito, at ang mga sumugod niyang alagad ay hindi nagtatagumpay at pinagtutusok lamang ng mga knights gamit ang spears. Samantala ay naghanda na ring umatake ang ating MC, at naiinis na sa hindi matagumpay na pagsulong, anya, kung kaya ang atake niyang ito, ngunit sa hindi pagbibigay ng pansin ay bigla siyang nagtutukan ng baril na kanya naman ikinagulat. Nahuli siya ni Guo na nakatayo sa kanyang harapan, anya nito na hindi niya inaasahang ang kanilang pagkikita ay magiging ganito. At napagtanto niya na ang kasalukuyang kalaban ng ating MC ay si Chen Li Guo, ang kanyang kaibigan. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko.